Inilunsad ng Philippine National Police ang bagong mobile application para mas mabilis na ma-access ng publiko ang kanilang serbisyo. Yan at iba pang mga detalye ihahatid sa atin ni Micael Aviso. Kalaboso sa ikinasang entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 2 at ng ilang support units ang isang high-value target individual sa Abalug, Cagayan. Nasabat sa operasyon ang nasa kalahating gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit sa 3,000 piso. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inanunsyo na ng Philippine National Police ang paglulunsad ng PNP Service Mobile Application. Layo nitong mas mapalapit ang serbisyong hatid ng PNP para sa mga kababayan natin. Kabilang na dito ang pagproseso ng firearms license, license to own and possess firearms, police clearance, police news network at ng link ng mga PNP units o offices. Ayon pa kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, makikita sa app ang mga website at official social media accounts ng PNP units kasama na doon ang mga hotline pati na ang impormasyon hinggil sa 911 mechanism at isumbong complaint system. Pwede nang i-download ang PNP Service Application sa Google Play Store. Samantala, formal ding inilunsad ng PNP ang Police Techniques para sa pagsasagawa ng kanilang regular physical conditioning program. Dito, binigyang diin ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang kahalagaan ng physical fitness ng mga kapulisan. Dagdag pa niya, ang inisyatibong ito ay tungkol sa pagkilala sa katotohanan na ang malusog na pangangatawan ay nangangahulugan ng malusog na pag-iisip. Ilalaan ang araw ng Martes at Huwebes sa physical conditioning activities para sa lahat ng PNP units. Iginit rin ni Torre na huwag itong ituring na obligasyon, kundi gawing bahagi ng kanilang lifestyle bilang isang pulis, ang pagiging malusog. Ginit din ni Torre na ang malakas at healthy na pulis ay maaasahan at ito ang kailangan ng ating bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Micael Aviso, Congress News.